September 22, 1972. Lumabas sa radyo at telebisyon ng balitang inambos ang kotse ni kalihim Juan Ponce Enrile. Ang insidenteng ito ay isa sa mga binanggit na dahilan sa pagdedeklara ng martial law. Pero gawa-gawa lamang ang ambos. Aaminin ito ni Enrile mismo pagkaraan ng 14 na taon sa unang araw ng pag-aalsa sa EDSA, February 22, 1986. Bago pa man umamin si Enrile, ibinunyag na ito ng periodistang si Primitivo Mijares sa kanyang librong Conjugal Dictatorship. Dating malapit si Mijares sa Malacanang. Ayon sa kanya, bago nangyari ang Peking ambush ay tinawagan pa ni Marcos si Juan Ponce Enrile at tinatasang gawin na ang napag-usapang dapat gawin. Make it look good, di umano'y sabi ni Marcos. Baka mas magandang may masugatan o mamatay, siguruhin mong umabot sa big news o newswatch. Noong gabing iyon, nang pauwi na si Enrile, tinadtad ng bala ang kanyang sasakyan habang dumaraan sa Wakwak Subdivision, Mandaluyong. Sinabi ni Enrile na nakaligtas siya dahil ang sinakyan niya ng gabing iyon ay ang kotse ng kanyang mga bodyguard. Kinabukasan, lumabas si Presidente Marcos sa telebisyon. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. I assure you that I am utilizing this power for the proclamation of martial law vested in me by the Constitution for one purpose alone, and that is to save the Republic and reform our society. 23 ng Setyembre 1972 nang malaman ng bayan na nagsimula na ang panahon ng martial law. Pero 21 ang opisyal na petsang nakasulat sa Proclamation 1081. Now, the limit has been reached, for we are against the war. We must now defend the Republic of the Philippines with this stronger power granted by the Constitution. To those guilty of treason, insurrection, rebellion, it may pose a grave danger. But to the ordinary citizenry, to almost all of you, whose primary concern is merely to be left alone, to pursue your lawful activities, this is the guarantee of that freedom that you seek. All that I do and we in government must do is for the Republic and for you. This is the old Batlati bed where the President was born in the morning of Monday at 7 o'clock, September 11, 1917. Oh, we had our bed here. My husband is there. They know where the crib would be. There, by his side. Ang presidenteng nagdeklara ng martial law ay kinilalang isa sa pinakamatalinong Pilipino ng kanyang henerasyon. Habang estudyante sa law school at 21 anyos lamang, nasangkot siya sa isang kontrobersyal na insidente. Ang kanyang ama, si Mariano Marcos, ay natalo sa pagkakongresista ng Ilocos Norte. Ang nanalo ay si Julio Nalundasan. Isang gabi pagkatapos ng eleksyon, habang nagsisipilyo sa bintana ng kanyang bahay, si Nalundasan ay binaril at napatay. Ang pangunahing pinaghinalaan, ang sharpshooter na si Ferdinand Edralin Marcos. Sa husgado, napatunayan siyang nagkasala at hinatulan siya ng 17 taon sa bilangguan. Nag-review siya para sa bar habang nakakulong at naging top-notcher sa kabila ng lahat.
Sa Korte Suprema, siya mismo ang dumipensa sa kanyang sarili. Ang hukom ng Korte Suprema na duminig sa kaso ni Marcos ay si Jose Laurel Sr. na naging presidente ng puppet na republikang itinatag ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nang hinayang si Laurel kung mabubulok lamang sa kulungan ang isang talinong mapapakinabangan ng bayan, pinawalang sala niya si Marcos. Para kay Marcos, isang malaking tagumpay ang kasong nalundasan. Sa panahon ng giyera, mas marami pa siyang tagumpay na inangkin, karapat-dapat man o hindi. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, ayon sa kwentong pinalaganap ni Marcos, bumuo siya at pinamunuan niya ang isang grupong gerilya na nakilala sa pangalang ang Maharlika. Humigit kumulang sa 30 medalya ang di umano'y hinakot ni Marcos dahil sa kanyang kabayanihan. Kabilang daw dito ang Congressional Medal of Honor, ang pinakamataas na karangalang iginagawad ng gobyernong Amerikano sa sundalo. He was a defender of Bataan. He was an officer in one of the intelligence units of the Filipino group in Bataan. But to exaggerate his role, that he delayed the fall of Bataan by 3 months, single-handedly. My God, that's too much of a feat of any ordinary mortal. Si Congressman Bonifacio Gallego, isang dating opisyal ng Army Intelligence, ang unang nagpunyag na karamihan sa mga medalyang pinagparangalan ni Marcos ay huwad. Peke. Peke man o hindi, nakatulong ang mga medalya sa pagsulong ni Marcos sa larangan ng politika. 4 na taon pagkaraan ng giyera, nahalal siya bilang kongresista ng Ilocos Norte. Ang pwestong napanalunan ni Julio Naloldasan may 1 dekada na ang nakaraan. 3 term na nungkulan si Marcos bilang kongresista ng Ilocos Norte. Pagkatapos, nahalal siyang senador at lumabas na top-notcher. Di nagtagal, naging Pangulo siya ng Senado, isang pwestong ginagawang tuntungan ng mga nangangarap na maging presidente ng Pilipinas. Para kay Marcos, pati ang pag-aasawa ay isang desisyong politikal. Kongresista siya noong makilala niya si Imelda Romualdez. Sa loob lamang ng ilang araw, napasagot niya at pinakasalan ang Rosas ng Tacloban. Sa pagpapakasal kay Imelda, nagkaroon si Marcos ng balwarte sa 2 rehiyong mayaman sa boto. Taga-sur si Imelda, taga-norte ako. Nasabi niya sa isang interview, kung magkasama kami, saklaw namin ang buong bansa. What can I do? What can I be? When I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. Tama ang kanyang kalkulasyon. Enero 1966, nanumpa si Ferdinand Marcos bilang ika-6 na presidente ng Pilipinas. I think the first term in particular was memorable for the achievements in infrastructure, and whenever you travel in the country you still see this foundation. Kasama na rin yung mga malalaganap na national highway sa buong bansa. Yung 4 years ni President Macapagal, I think less than 50. Kung magkamali ako, sabi ko, less than 500 classrooms were built. In the first 2 years of Marcos, 17,000 classrooms were built. Come on, baby, light my fire. Come on.
you're sitting right on fire. 1967, eleksyon para sa Senado. Maaaring mataas ang popularidad ni Marcos pagkaraan ng halos 2 taon ng panunungkulan. Maaaring mahusay ang kanyang makinaryang pampolitika o ang makinarya ng pandaraya. Ano man ang dahilan, lahat ng kandidato para sa senador ng Partido Nacionalista, ang partido ni Ferdinand Marcos, ay nanalo. Liban sa isa, ang tanging kandidato ng oposisyonistang Partido Liberal na nakalusot ay si Benigno Aquino Jr., dating gobernador ng Tarlac.